kanyang piling. Ngunit sabi niya, may pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Amen? Lahat po ba tayo nasa piling ng Panginoon? Amen. Glory to God. So, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ba ay masaya at nagagalak na makasalamuha at mapakinggan ang nais iparating sa atin ng Panginoon? Amen. Glory to God. So, ating pong tunghayan ng kanyang salita sa 1 Peter chapter 1, verse 3. Amen. Sabay-sabay po natin basahin, mga kapatid. 1 Peter 1, 3. Yun. Sige po, sa English na lang. Sabay-sabay po nating basahin. Pwede po bang tayo tumayo bilang respeto sa salita ng Panginoon? Amen. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, we have been born anew to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Minsan pa po, sabi ko sabay-sabay tayo eh. Amen. Wala akong narinig eh. Sige, ulit po. Basahin natin. Sa English po. O sige, sa Tagalog po. Sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang malaking awa, anak tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga tay. Blessed be the word of God. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa gabing ito, O God. Ito ay pinagpala mo, Panginoon, at ang bawat isang narito ngayon, Panginoon, ay pinagpala mong lubos, Panginoon, sapagkat inuna ka namin, Panginoon, kaysa sa lahat ng mga bagay, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, dahil binigyan mo kami, O God, ng courage, O God. Binigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, na ikaw ang siyang unahin namin ngayong gabi, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. Ngayon pa lamang, O God, ay ramdam na namin ang iyong presensya, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon, ay ramdam na ramdam ka namin. Lord, samahan mo kami, Panginoon. Tabihan mo kami, Panginoon. Ipaintindi mo sa amin ang bawat salita mong aming matutunghayan, Panginoon, sapagkat kami walang alam, Panginoon. Kami ay walang alam, walang magagawa, Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita ay banal, Panginoon. Hindi namin ito mauunawaan, Panginoon, ngunit hindi ka nagkulang, O God. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay laging, O God, gumagabay sa amin. At siya ang magtuturo at magpapaintindi sa amin, Panginoon, ng iyong mga salita, O God. Lord, maraming salamat, O God. Alam mo, Panginoon, na ang bawat isa ay may dinaramdam, Panginoon. Merong dinadala, O God, na kabagabagan sa, O God, sa aming mga puso, Panginoon. Lord, ngunit hindi ka magkukulang, O God. Ito'y kakatagpuin mo ngayong gabi, O God. Lord, have your way. Mangyari lamang, O God, ang iyong nais sa aming buhay. Naway ang ihinanda mong pagpapala sa bawat isa ang siyang makamtan, Panginoon, ng bawat isa. Lord, maraming salamat, O God. Lord, itagong niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, sapagkat ako'y walang alam, O God, sa iyong mga salita, O God. Magsalita ka lamang, O God, nakahanda akong magpagamit, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang mahayag, Panginoon, sa aking buhay, Panginoon. At aming, O God, iwinawaksi ang gawain ng kaaway, Panginoon, ang pagkaantok, ang pagkabordam, Panginoon, ay hindi makakapag-penetrate sa buhay ng bawat isa. At ang lahat, O God, ay magalak, O God, nagagalak na makikinig ng iyong mga salita, O God, sapagkat ito ay pagpapala sa aming buhay, Panginoon. Ito ay magbabago sa aming buhay, Panginoon. At sa paglabas namin sa pintuang ito, O God, ay binago mo na kami, Panginoon. We will never be the same again, O God. Lord, maraming salamat, O God. Amin na pong ipinagkakatiwala, O God, ang gawaang ito, O God, sa iyong mga kamay, Panginoon. Have your way, O God. Mangyari lamang, O God, ang iyong plano, O God, ang iyong nais, O God, sa gabing ito. Maraming salamat, O God. At ang lahat ng pinagpala at may pag-asa ay magsabi na, Amen. Ayun. Glory to God. Lahat po ba'y nagagalak? Sapagkat makakasalamuha at may experience natin na naman ang ating Panginoon sa gawain nito. Amen? So, ang lahat ay pinagpala. Lahat po ba'y handa na makinig salita ng Panginoon? Amen. So, glory to God. So, tunghayan po natin ang kanyang salita. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, we have been born anew to a living hope. Napakalinaw po. We have been born anew to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So tayo pala bilang Kristiyano, ay tinatawag na, ano sabi dito? Living hope. Buhay na pag-asa. Amen? So kapag sinabi pang may pag-asa, kung may pag-asa, di ba masaya? So, ibig sabihin lahat ng Kristiyano, dapat masaya, nakangiti. Pag sinabing may pag-asa, titignan mo ang kapatid mo, katabi mo. Hindi mo makita ng pag-asa, bakit? Nakasimangot eh. Kapag sinabi may pag-asa, nakaismile lagi yan. Kahit binabagabag, punong-puno ng problema, may pag-asa, sabi nga ng Panginoon. So, dapat lagi nakangiti.
Sabi nga ni Dolphy, ang kanyang smile daw ay nakalak na. Hindi na daw matatanggal, tagalang likas na nakangiti. So pag ganun, ang nakikita natin, nabubuhayan tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Amen? So dapat, bilang Kristiyano, lagi nakangiti. Amen? Ano ngayon kung may sirang ngipin mo o bungal ka? Hindi yun ang tinitignan ng Panginoon. Hindi yung physical, kundi yung puso. Amen? Na makikita ka ng kapatid mo, kapwa mo Kristiyano, makikita ka ng pag-asa. Amen? So lahat po ba tayo ay handa na magpakita ng pag-asa sa ating mga kapatid? Amen. Glory to God. Kaya tignan mo yung kapatid, nakangiti na yan. Amen. Glory to God. May pag-asa talaga. So yun. So ano po ba itong pag-asang to? Pag sinabi po bang pag-asa, ito ba ay nakikita? Yung hope, ito ba ay nakikita? Hindi. So, tunghayan po natin sa kanyang salita sa Romans chapter 8, verse 24 to 25. Na kung ano yung sinasabi nilang hope. Sinasabi ng Panginoon na hope, na pag-asa. Romans 8, 24 to 25. 24 ko yan. Nawala. Yun. Kulang yun eh. Sige, sa Tagalog na lang. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. So yun pala. Ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Dadapat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Bilang Kristiyano, kung tayo may pag-asa, so mayroon daw tayong pagtitiis. Patience, ika nga, hindi patient ha. May nurse dito si Ate Ivy. Hindi patient, patience. Pagtitiyaga, pagtitiis. Amen? So lahat pala ng Kristiyano na may pag-asa ay nagtitiis. Amen? Sapagkat ang hope na yon, ang pag-asang yon ay hindi natin nakikita. Ngunit umaasa tayo na yun ay mangyari according to the will of God. Kaya tayo ay nagtitiis. Amen? So lahat po ba tayo may tiisin? Amen. So glory to God. So sinabi niya dito, may patience, no? Sa English nga po. Sabi niya dito. For in this hope, we were saved. So sa pag-asa pa lang to, naligtas tayo. Now, hope that is seen is not hope. For who hopes, for he sees. Sino po bang umaasa pa sa nakita na niya? So wala na po, di ba? Nakita mo na tapos na So tapos na yung hope mo na yun, yung pag-asa mo na yun, wala na. Kumbaga, nasagot na. Kumbaga, sino po ba naranasan na nanligaw dito? Amen. Di ba tayo minsan kapag nakakita tayo ng babaeng gustong-gusto natin, niligawan natin, di ba? Parang may pag-asa tayong sasagutin niya tayo. Amen. Ngunit kapag sinagot na, tapos na yung pag-asang yun, sinagot na Yung inaasahan nating sagot niya, nung sinagot na niya, nawala na yung pag-asa. Sapagkat sinagot ka na niya. Ano sagot? Oo. Mahirap pag hindi, Oo. Pero kung hindi, it means hindi siya para sa'yo o hindi pa napapanahon, may ipre-prepare si Lord na mas the best. Amen? So, may panibago. May naitanim o may nabuhayan ka ulit ng panibagong pag-asa. Amen? Sinabi nga, pag nasa Panginoon ka, hindi ka naubusan ng pag-asa Kaya sabi, pag hindi mo nakuha o hindi ka na sinagot, it means may inihahanda, may mas prepare si Lord na mas maganda, mas nakakabuti, mas the best para sa atin. Amen? Sapagkat ang nais ng Panginoon ay ibigay yung the best para sa atin. Amen? So, ang Kristiyano ay hindi nawawalan ng pag-asa. Amen? Kung ang makamundo nga sabi sa mga plano, may plan A, pag bumagsak, may plan B. Pag bumagsak, marami. Hanggang Z yan So, napakahaba, di ba? Ngunit ang plano ng isang Kristiyano ay ibinibigay sa Panginoon. Amen? Glory to God. Na punong-puno ng pag-asa. Amen? Amen. So, kung tayo may pag-asa pala, may sinasabi ang Panginoon sa Titus chapter 3, verse 7. Sinasabi ang pag-asa. Kapag tinayon mo yun, ang bawat isa ay umaasa na magiging tagapagmana ng pag-asa. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaharian sa langit. Amen? Sabi dito, so that we might be justified by His grace and become heirs in hope of eternal life. Amen? So tayo pala ay tagapagmana sa Tagalog po. Pang sa pagkaaring ganap
sa atin sa magitan ng kanyang biyaya ay magiging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sinabi niya, magiging tagapagmana tayo. Ang kasunod, ayon sa pag-asa. So dapat tayo ay may pag-asa. Para tayo maging karapat-dapat na maging tagapagmana, dapat kalakip nun ang pag-asa. Amen? Sapagkat kung ikaw ay hindi umaasa na maging tagapagmana ka, huwag mo nang nasain pa. Huwag mo nang isipin pa na maging tagapagmana. Dahil sa una pa lang, nawalan ka na ng pag-asa, nawalan ka na ng faith, nawalan ka na ng hope. So wala na. Parang sa yan tawag dito sa math sa problem solving. Sabi natin sa tawag dito, formula. Pag nagkamali ka sa una, kahit gaano kahaba ng formula mo, mali na lahat. Palayo ng palayo. Maliban na lang, kung kunwari gumagawa ka ng ng tawag dito, ng formula, alam mo na pala yung sagot. Kahit mali yung formula mo, tama yung sagot. Sino po ba nakaranas nun? Meron yan. Kapag papa-explain na, hindi na alam. Yung pala kinopya lang sagot. Paano mo nakuha to? Mali yung formula mo. So, meron ganun, di ba? Pero sa Kristiyano, wala po. Dapat straight yon. Kapag sinabing tayo ay umaasa, meron tayong makukuha. Amen? Sino po ba dito nagtanim ng buto na hindi umasa na yung butong yun ay tutubo? Di ba tayo ay umaasa na balang araw tutubo yun at makapakinabangan natin, di ba? So, sa bawat galaw ng may pag-asa ay effective, di ba? Amen? Sino po ba dito yung tatrabaho na hindi umaasang sa sahod? Wala po, di ba? So, laging may pag-asa. So, napakahirap naman ng wala kang pag-asa. Tatrabaho ka, hindi mo inaasahan. No? Wala kang pakialam sa sahod ka o hindi. So, parang hindi balance, di ba? So, pag tayo ay gumagawa ng may pag-asa, according to the will of God, tayo ay hindi mabubuwal, hindi mapapagod. Sabi nga sa kanyang salita kanina, mapagmatiis. Amen? Kung tayo ay merong hope, merong pag-asa sa ating puso, hindi tayo napapagod, hindi tayo napapagal. Amen? Hindi tayo nabubuwal kahit sa daming problema. Oh, wala na. Hirap na. Pasan ko na ang daigdig. Sabi, ang lakas mo naman. Pasan mo ang daigdig. Mas malakas ka pa sa pagong, no? Pasan niya ang bahay niya. Ikaw, daigdig na eh. So, yun. Sabi ng Panginoon, lo, sabi niya, huwag kayong matakot. Sabi niya sa Joshua, chapter 1, verse 9. Sabi niya, tinawag ko kayo upang maging matapang. Be courageous, sabi niya. Tignan natin. Ang pangako ng Panginoon, ito ay ating pananampalatayaan at tatayuan. Joshua chapter 1, verse 9, na may pag-asa. Amen. Sabi niya dito. Have I not commanded you, be strong and of good courage. Be not frightened, neither be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen. Tayo po ba yung umaasa sa salita ng Diyos? So, ibig sabihin, kung tayo po yung umaasa, tayo din ay susunod. Amen? James chapter 1, verse 22. Be a doers of the word of God, not only a hearer. Sabi. So, kapag narinig natin ang salita ng hindi natin narinig lang basta. Ito ay ating tatayuan at higit sa lahat, kikilos tayo ayon sa kanyang salita. Amen? Wala na yata. Amen. Glory to God. So yun, sabi niya. Dadapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sabi niya. Kung tayo ay nakikinig lamang, hindi rin natin ginagawa, dinadaya lang natin ang ating sarili. Kung sinasabi natin tayo may pag-asa, hindi naman natin pinapatunayan, hindi nga tayo makangiti sa gitna ng problema, hindi natin ginagawa ang salita ng Panginoon. Amen? So lahat po ba ay handa magpakita ng pag-asa sa bawat isa? Amen. Glory to God. Kasi nararapat lamang bilang Kristiyano, ang pagkatawag nga sa atin is living hope. Amen? So, lahat po ba ay nananampalataya na we are a living hope? Amen. Glory to God. So, tungayan po natin na kanyang salita muli sa Romans chapter 5, verse 2 to 5. Amen? Dito, sinasalaysay ng Panginoon kung ano ang pag-asa meron tayo. Kung ano yung pag-asang yon. Romans 5, verse 2 to 5. Dito sabi niya, through Him, we have obtained access to the grace in which we stand. And we rejoice in our hope of sharing the glory of God. Yun. Nagagalak tayo sa ating pag-asa na ating ibinabahagi ang kalulatian ng Panginoon. Amen?
More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that the suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. So mula pa nung umpisa, tayo ay nakikibaka na. Dahil sa ating pananampalataya, sa bawat suungin natin. Sabi niya dito, sa 5 ulit. Sige, tuloy natin. Sa verse 5. And hope does not disappoint us because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, which has been given to us. Amen? So kung upinagkaloob na pala sa atin ang Holy Spirit, so tayo ay hindi nawawalan ng pag-asa. Sabi dito sa Tagalog, basahin natin yun sa verse 3. Sabi niya, at hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katsigaan. Sino ito may problema? Wala tayong problema? Amen. May problema tayo, kaya lang hindi na natin hawak. Binigyan natin sa Panginoon. Amen. Sabi niya sa kanyang salita, sa 1 Peter 5:7, cast all your burdens, cast all your cares upon the Lord, because He cares for you. Amen? He cares for us. Sabi niya dito. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katsigaan. So kapag tayo may problema, napipighati, napibigatan, kapag tinayuan natin yon, ay gumagawa ng katsigaan. Amen? So tayo pala may problema, nagtitiis tayo, nagtsatsaga. Dahil umaasa tayo, tuloy natin. Katsagaan. At ang katsagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ay ng pag-asa. Yung katsagaan pala yun ay pagpapatunay din. Ibig sabihin, yung tawag dito, yung kabagabag, yung problema, ay nagtityaga tayo. At pinapatunayan natin yung tyagang yun. Amen? Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Tuloy natin. Yun. Ang pagpapatunay ng pag-asa. So yun. Mula sa problema, nagtyaga ka, nagkaroon ka ng katyagaan, at nagkaroon ng pagpapatunay ng katyagaan, at nagkaroon ng pag-asa. Amen? Ituloy po natin. At ang pag-asa ay hindi humihina, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nagbubuhos sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Amen? Tinanggap na po ba natin si Kristo sa ating buhay? Bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas. Tatlo na lang yata. Amen. So lahat tayo, glory to God. Sayang ang pagpapala ng Panginoon. Naniniwala tayo kanina sa prayers kanina na mararanasan natin ang ihinandang pagpapala ng Panginoon. Kaya't narito na, ibinubuhos na. Accept na lang natin. Amen? Amen. So glory to God. So naniniwala tayong tagapagmana ng Panginoon. Amen. So tayo ba ay may pag-asa na darating ang tamang oras, tamang araw, darating ang Panginoon na tayo kukunin niya at ilalagay niya bilang tagapagmana sa kanyang kaharian. Amen. 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 So, yun. Amen pala. So, glory to God. So, sabi ng Panginoon sa Titus chapter 2, verse 13, na kung tayo may pag-asa, kung tayo ay may inaasahan, sino yung inaasahan natin yun? Sino yung pag-asa natin yun? Si Lord Jesus Christ yun. Basahin po natin. Titus chapter 2, verse 13. Kuya. Sabi niya dito, awaiting our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Sino po ba yung pag-asa natin? Jesus Christ. So, kahit paikot-ikutin mo ang laman ng Biblia, paikot-ikutin mo, saan humahantong? Saan nag-end? Saan nag-umpisa at saan nag-end? Kay Jesus Christ, di ba? So, siya lamang ang ating pag-asa. Wala nang iba. Hindi katulad nung iba, nung tayo nasa kamunduhan pa, sabi, ang hirap ng buhay. Huwag tayong makapagod. Tumaya ng loto. Balang araw, baka sakali, tumama tayo. So, tiyambahan lang. So, walang tawag dito. Walang kasiguraduhan. Yung pag-asa ng kamunduhan, ay basta na lang binato. Kung saan makapunta, doon. Yun ang pag-asa ko. Doon ako. Kaya yung ibang sabi ng makamundo, bahala na si Batman. Yung iba, bahala na si Robin, bahala na si Superman. Lahat mga
tawag din superhero. Pero ang isang Kristiyano, sino bahala? Amen. Sino si Lord? Amen. So, bahala na ang ating Panginoong Hesus sa atin. Amen? So, hindi na tayo ngayon umaasa sa mga bagay, sa mga superstitious belief. Hindi na tayo umaasa sa mga bagay na ating nakikita. Sapagkat sinabi nga ng Panginoon, ang pag-asa ay hindi nakikita. Amen? Sabi sa Hebrews chapter 1, verse 11. Kung ano yung pag-asang yun. Ito ngayon natin, kuya. Yung faith. Yung pag-asa dapat may kakambal yan eh. Ano yung kakambal niya? Pananampalataya. Amen? Sino po ba ditong umaasa ng walang pananampalataya? Pwede po ba yun? May pag-asa ka pero wala kang pananampalataya? Mali. Hebrews 1:1. Yun. 11:1 pala. Mali. Baliktad. So yun, 11:1. Sabi niya dito, na kapag tayo may pag-asa, tayo din ay pananampalataya. Sabi niya, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Sabi niya dito, now, faith. So merong hope at faith. So kapag tayo pala ay may pag-asa, dapat mayroon din tayong pananampalataya. Nauuna, dito binanggit, faith. Unang-una, bago ka magkaroon ng pag-asa, manampalataya ka muna. Amen? Lahat po ba tayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus? Lahat po ba tayo ay may pag-asa sa Panginoong Hesus? Amen. Sinabi niya dito, the conviction of things not seen. So, hindi po nakita. Amen. So, yung nakita na, ay hindi na. Tapos na pag-asa doon. Ang pag-asa, tunay na pag-asa, ay yung hindi nakikita. Sinabi niya kanina, na kapag ikaw ay may pag-asa, may pagtitiis. Amen? So, kung tayo ay inaantok na, hanapin natin ang pag-asa. Nasa ating puso. Sino yun? Ating Panginoong Hesus. So, hindi tayo mahapagod. Antok na, Panginoong Hesus. May pag-asa. Amen? Sabi niya kanina, pag ika'y kasama, anong ligaya ang nadarama? May pag-asa. Pagkapiling natin ang Panginoon, hindi tayo naubusan ng pag-asa. Amen? Sino po ba dito? Yung nakatanggap na pag-asa sa Panginoon. So, ibig sabihin, tayo na ay tinawag na. Ano yung kanina? Tinawag ang pagkatawag sa isang Kristiyano. Living hope. Amen? So lahat po ba na tayo ay handa ng tayuan ang pagiging living hope natin? Amen? So ang sinabi kanina sa James 1, verse 22, hindi lamang tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi tagagawa. Ibig sabihin, napakinggan natin, gawin natin. So ano yung gagawin natin as a living hope? Ipakita yung pag-asa. So sino yung pag-asang yon? Jesus Christ. So nandun na yung pattern. Tayo bilang tinawag, bilang Christian, na may pag-asa, na gumagawa, na ibinabahagi ayon sa pag-asa. Ibinabahagi yung pag-asang yon, which is si Jesus Christ. At si Jesus Christ ay ang salita. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, tungkulin natin ang magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? So lahat po ba tayo ay handa na magbahagi ng salita ng Diyos? Amen? Pero una sa lahat, kailangan nating magkaroon mismo ng salita ng Diyos. Amen? Paano tayo magbabahagi kung wala tayo noon? Sabi nga, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Amen? Kung tayo ay may pananampalataya na tayo ay tinawag ng Panginoon as a living hope, tayo ay mag-aaral, magtitiis, magsusumigasig, papasukin natin ang salita ng Diyos. At upang yung pag-asang yon ay may ibahagi natin sa bawat tao mga kasalamuhan natin, unang-una, ang mga mahal natin sa buhay. Amen? So, nakahanda na po ba tayo na ipakita na tayo ay buhay na patotoo at pag-asa? Lalong-lalo na sa ating pamilya. Amen? So, lahat tayo, kung uuwi tayo, ang purpose natin ay dalhin natin ating Jerusalem sa gawain ng Panginoon. Ipakita natin na tayo ay pinuspos ng Panginoon dito sa Saudi, na which is piniprosecute nila, at pag-uwi natin, makikita nila, tayo ay pinago na ng Panginoon, na punong-puno ng alin? Pag-asa. Glory to God. So lahat po ay nakasabay, lahat po ay nakatanggap ng pagpapala ng Panginoon ngayong gabi.
Dahil tayo ay living hope, tayo ay magbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. So, sa Diyos lang po ang kapurihan. Amen. Glory to God. Mukhang tahimik. Palapakan natin ang Diyos. Glory to God. Ha, balik po tayo sa ating text. 1 Peter 1, chapter 3. So ipakita po natin, pinapakita ng Panginoon yung nais niya parating sa buhay natin. Glory to God. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, we have been born anew to a living hope. This born anew, mga kapatid, ito po yung revert natin. Amen? Ito na po yung kalagayan natin. Nagkaroon po tayo ng bagong buhay. Amen? Sino po yung nagkaroon ng bagong buhay? Amen. Kaya tinawag tayong born again sapagkat mayroon kang bagong buhay. Yung bagong buhay na yan, ang tatak niyan ay Espiritu ng Diyos. Amen? Sino po ang may patunay na kumikilos ang banal na Espiritu sa Kanya? Amen? Then ikaw ay isang born-again Christian. Meaning to say, mga kapatid, galing tayo sa Diyos. Ang bagong buhay na yan ay galing sa Diyos. Amen? So sabi ng Lord, to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen? Pag hindi po naganap yung resurrection, mga kapatid, sa buhay ng ating Panginoon, then marahil ay baliwala yung ginagawa natin. Amen? Marahil kung wala yung resurrection, mga kapatid, para saan pa na tayo po ay narito? Para saan pa na tayo Kristiyano? Amen? Kaya nga mayroong pinakita ang Lord na resurrection, siya muling nabuhay, upang sa ganun magkaroon tayo ng blessed hope. Amen? Ito yung pag-asa, malaking pag-asa na iniisip natin o nais natin makamit dahil nangyari sa Panginoon. Amen? Ipinapakita niya dito, mga kapatid, na tayo po ay binigyan niya ng malaking buhay natin. Amen? Na after this life, there will be a new life in heaven. Amen? It will be a continuation of this new life to heaven. Amen? Ang totoong mga born-again Christian ay wala na pong kamatayan spiritually. Amen? Sapagkat pag sila po ay nawala dito sa lupa, ipapagpatuloy nila yung buhay nila doon sa langit. Which is ito po yung blessed hope. Amen? Na tinanggap natin sa Panginoon. Hindi pa nagaganap, mga kapatid, pero magkakaroon ka ng ganapan sa buhay natin. Sapagkat ito po yung inaasam natin, ito yung pangako ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Bakit tayo nagpapagal? Dahil para sa ganun, mga kapatid, kung paano tayo tinuruan ng Panginoon na kalaya at nagkaroon ng magandang pag-asa sa buhay natin, ganun din na isi-share natin sa mga tao upang sa ganun sila po ay magkaroon ng malaking pag-asa din na after this life, mga kapatid, ipapagpatuloy natin ang buhay natin sa langit. Amen? Di ba napakasarap, mga kapatid? Kung hindi po ito naganap, mga kapatid, yung pagkabuhay muli ng Panginoon, then walang kabuluhan ang lahat ng ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Kung babasahin po natin yung 1 Corinthians, papakita ko lang po kung paano binigyan ng kabuluhan ng Panginoon yung pag-asa na yung 1 Corinthians 15. First Corinthians chapter 15, 12 to 19. Para maipakita. Ito po yung noong siya po ay nag-ascend na sa heaven, mga kapatid. At bago siya nag-ascend sa heaven, bago siya bumalik sa langit, mga kapatid, iniwan niya yung salitang pag-asa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ipinakita ng Panginoon dito, mga kapatid, kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, which is, naniwala tayo dito, mga kapatid, na siya po ay binuhay sa mga patay. Amen? Siya po ay namatay at muling nabuhay. Amen? Siya po ay namatay on the third day, he rose again. Siya po ay muling nabuhay. Amen? So, ipinapakita rito, mga kapatid, sino pong propeta na namatay at nabuhay? Siya lamang po, mga kapatid.
Kaya nga hindi siya tinatawag na propeta, kundi siya tinatawag na Diyos sapagkat walang propetang nagaya o nangyayari sa buhay ng Panginoon. Amen? Siya lamang po mga kapatid yung nagkaroon ng kaganapan na ganoon mga kapatid sapagkat siya po ay incarnate body ng Diyos Ama. Amen? Meaning to say mga kapatid, siya po ay ang Diyos Ama nagkatawang tao sa magitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, ginanap niya ang lahat ng ito upang sa ganoon magkaroon tayo ng malaking pag-asa mga kapatid, yung blessed hope. Upang sa ganoon, may kabuluhan yung buhay na ginagawa natin ngayon. Amen? May kabuluhan yung ginagawa mo, kung bakit ka nagpupuyat, ba't ka nagpapagal, ba't ka humahayo, ba't ka nagtatransport, ba't ka nagluluto na walang bayad. Pero si Lord ay para sa Panginoon yung ginagawa mo. Amen? Sapagkat mayroon tayong blessed hope. Amen? Kung babasahin natin, gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid na kung bakit mayroong resurrection ang Panginoon. Kasi kung wala mga kapatid, kung namatay ka sa laman mo, di wala na. Pero ang sabi ng Panginoon, kung paano siya namatay, ipinakita niya na may pag-asa kang mabuhay muli sapagkat siya mismo ay nabuhay muli. Amen? Meaning to si mga kapatid, lahat po tayo mga kapatid, kung ano yung kaganapan o nangyari sa Panginoon, takapagmana tayo sa lahat ng nangyari sa Kanya. Amen? Kung ano yung pinakita niyang nangyari sa Kanya, mangyayari din sa atin. Ito po yung patunay ni Apostle Paul sa buhay natin. Amen? Kung si Kristo nga ay ipinangangaral na siya ay muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Amen? Ito, marahil mga kapatid, marami kayong maririnig din. Amen? Na mayroon bang pagkabuhay muli? Pag namatay ka, tapos na. Wala nang buhay muli. Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, ito po yung ipinangako ng Panginoon sa buhay natin. Amen? We will have a glorified body going to heaven. Amen? Babaguhin niya yung ating katawan. Magkakaroon tayo ng glorious body, mga kapatid. At tayo po ay makakapiling ng Panginoon sa langit. Amen? Ito po yung malaking pag-asa na kung saan ay pinanghawakan natin sapagkat hindi lamang ito'y pinangako ng Panginoon, kundi ito'y mismo ang nangyari sa Kanya. Amen? Mga kapatid, ilagay po natin sa ating isipan na marahil hindi natin natunghayan yon na siya'y muling nabuhay. Pero nabasa lang natin, ipinangaral ng Panginoon, naniwala tayo. Amen? Manatili po tayo dyan. Ang sabi ng John 20:29, Blessed are those who have not seen me yet believe, sabi ng Panginoon. Amen? Pinagpapala yung mga naniniwala, bagamat hindi nila ako nakita, sabi ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, naniwala tayo sa Kanyang salita, naniwala tayo sa Kanyang katuruan, sapagkat, mga kapatid, nangyari sa Kanya yung resurrection. Amen? Kaya, kung ano yung nangyayari sa Kanya, mangyayari din sa atin, mga kapatid. Amen? Otherwise, wala pong kabuluhan ang mga ginagawa natin, maging siya mismo, kung ano yung pinagdusahan niya, kung ano yung paghihirap, kung ano yung kamatayan sa krus, ay walang kabuluhan yun, mga kapatid, kung hindi siya magre-resurrect o hindi siya nabuhay muli. Amen? At ang kanyang pagkabuhay muli, mga kapatid, ay nagpakita siya sa maraming tao. Amen? 500 na katao. Kung babasahin natin, wag na po. Kung babasahin natin yung nauna diyan, yung 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 11, makikita po natin mga kapatid, pinatunayan ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostle Paul na siya po ay nagpakita, unang-una sa mga disipulo, amen? Then, sa mga 500 na katao, amen? Na siya ay muling nabuhay. Amen? At sabi ni Paul, habang sinusulat niya yung 1 Corinthians, amen? Hati pa doon ang nabubuhay. Tingnan niyo mga kapatid, yung patunay niya doon. Amen? So, ipinapakita ng Panginoon dito, datapwat kung walang pagkabuhay na magmuli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Amen? Hindi ipapangaral ng Lord ito kung hindi talaga naganap sa kanyang buhay. Amen? Kaya nga, ipinapakita ng Panginoon dito mga kapatid, mayroon talagang langit na pupuntahan ang bawat anak ng Diyos. Amen? Kung bakit ang Lord ay nag-ascend sa heaven, kung bakit siya bumalik doon, mga kapatid, pagkatapos ng mission sa lupa, sapagkat, sabi ng John 14,
2 and 3, ipinaghahanda niya yung mga lugar natin doon, yung mga mansion natin. Amen? Kung wala kang bahay ngayon o wala kang mansion dito sa lupa, sabi ni Lord, ipinangako niya yung bahay o mansion doon sa langit para sa atin. Amen? Imagine niyo po mga kapatid, ano po yung mansion? Amen? Imagine niyo po, kung ano yung nakikita niyo mansion dito sa lupa, mas higit pa yung mansion doon. Amen? Which is, mga kapatid, kung hindi totoo to, sabi ng Lord, hindi ko ito ipapangaral. Amen? Kaya nga mga kapatid, nais ang Panginoon na sabihin sa ating ngayon, na sariwain niya ang pangako niya sa buhay natin, na mayroon pong blessed hope sa bawat isa sa atin. Simula nung tinanggap mo siya, nagpatuloy ka na hanggang ngayon, hanggang sa wakas, mga kapatid, sigurado makakamit mo o makakamtan mo yung blessed hope na yon, na ikaw din ang magkakaroon ng resurrection life. Amen? Actually, mga kapatid, initially, nararanasan mo na yung resurrection life. Amen? Simula nung binigay ng Lord sa iyo ang bagong buhay. Yun na yung bagong buhay na kung saan, kung i-maintain mo yung holiness ng bagong buhay na yan, ito na po yung kagaya ng nandoon na langit. Amen? Yung buhay doon ay natatamasa natin kung tayo po ay nabubuhay na may kabanalan. Amen? Para saan pa nasasabi ng Lord sa Matthew 6:10 na your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Amen? Mangyari nawa ang iyong kalooban dito. Amen? Mangyari nawa as if ito po yung buhay na natatamasa natin mga kapatid bilang langit. Amen? Kaya tayo mga kapatid, bilang sumusunod sa Diyos, nararanasan na natin mga kapatid yung resurrection life. In fact, mga kapatid, what the Lord has given to us is already resurrection life. Simula nung tayo po ay tumanggap sa Kanya. Amen? Tayo po ay muling binuhay na ng Lord sapagkat ang ating spiritual noon, ang ating spirit ay patay. Amen? Nung tumanggap tayo na nung balik tayo sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang tagapagligtas sa Diyos ang buhay natin, tayo po ay binigyan niya ng bagong buhay. Amen? Yung tinatawag na resurrection life. Amen? Naganap na, may kaganapan na dito pa lang sa lupa. Pero yung patikim na ito mga kapatid, yung talagang final na resurrection life or glorious life mga kapatid, ay doon sa langit. Amen? Di ba napakasarap mga kapatid, kung ikaw ay sumusunod talaga sa Panginoon, ginagawa mo yung kalooban niya, talagang natatamasa mo na kung ano yung buhay doon sa langit. Amen? Dito pa lamang sa lupa ay danas na danas mo na yung buhay na mayroon doon sa langit. Which is, mga kapatid, ito yung ipinangako rin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Pinakita dyan, mga kapatid, sa 14, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, na wala rin namang kabuluhan ang iyong pananampalataya. Dito, mga kapatid, pinapakita ng Panginoon. Without that resurrection life, mga kapatid, pag hindi po siya nag-resurrect, mga kapatid, muling nabuhay, baliwala yung pangangaral, baliwala yung pananampalataya natin. Amen? Di ba, mga kapatid? Walang patunay. Nagsabi siya pero walang kaganapan sa kanya mismo. Amen? So, sino maniniwala sa kanya? Amen? Pero dahil naganap sa kanya, mga kapatid, nagkaroon tayo ng blessed hope. Ito po yung inaasam-asam ng bawat isa sa atin, kung bakit tayo nagpapagal, kung bakit tayo narito, mga kapatid. Gumagawa tayo, mga kapatid, na kahit anong bagay na ipagawa ng Panginoon sa buhay natin, ayon sa kanyang kalooban, ginagawa natin na walang bayad, wala tayong inaasahan na magbabayad sa atin, kundi naniniwala tayo, ito ay pagsunod natin sa Panginoon, ang Lord ang magsusustain ng lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kung bakit makikita mo yung talagang tunay na lingkod ng Diyos, laging masaya yan. Tingnan mo yung katabi mo, masaya yan. Amen? Sapagkat masayang naglilingkod. Amen? Sino pong nais na mag-commit sa Panginoon? Amen? Ang nagko-commit sa Panginoon, mayroon po siyang local church. Committed siya sa isang local church na kung saan nandoon yung participation niya sa bawat ministry. Amen? Sino pong nais niya makita o matunghayan o makilala ang panawagan ng Lord sa buhay niya? Amen? Mag-enjoy po tayo, mga kapatid, sa magitan ng pag-join natin sa mga ministry. Amen? Mag-participate po tayo, mga kapatid. Kahit anong klase yan, mga kapatid, isa lang ang basihan ng Lord sa buhay natin. Tinitingnan niya yung puso natin. Amen? Kaya, mga kapatid, yung tunay na Kristiyano,
nandoon yung participation niya, nandoon yung commitment niya sa church, nandoon yung commitment niya. Mayroon siyang ministry, kung tawagin. Amen? Sa church. Amen? Mayroon siyang ginagawa. Mayroon siyang responsibilidad sa simbahan, kung tawagin. Amen? Sino pong nagnanais na ganon? Kung mayroon na kayo noon, sino pong gustong madagdagan pa yung responsibility niya? The more ka nadadagdagan mga kapatid, the more na sinasabi ng Panginoon na pagkakatiwalaan kita, anak. Amen? Pag binigyan ka ng Panginoon ng 1 million at napagkatiwalaan ka sa 1 million na yon, dadagdagan pa niya. Sino pong gustong dagdagan pa ni Lord? Amen? Mayaman ba yung mga anak ng Diyos? Amen. Mayaman si Lord, kaya mayaman din tayo. Amen? Meron tayong bagong pag-asa sa buhay ng ating Panginoon. Amen? Amen? And lastly, mga kapatid, yun po yung Titus 2:13. Tignan po natin. Ipinakita ng Panginoon dito, mga kapatid, kung paano tayo magkaroon ng bagong pag-asa. Awaiting our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Ito yung pinagkakaasam-asam natin, mga kapatid. Pinangako ng Panginoon na siya po ay magkakaroon ng second coming sa lupa. Amen? That second coming, mga kapatid, ito na po yung time na talagang magkakaroon na tayo po ng katuparan doon sa blessed hope na iniwan ng Lord sa buhay natin. Sapagkat dadali niya tayo doon sa langit. Amen? Sinong gusto yung makapunta sa langit? Amen? Mayroon pong bumabiyahe sa buwan, $1 million ang bayad. Pero tayo, mga kapatid, biyahe tayo ng langit free of charge. Amen? Sino may gusto doon, mga kapatid? Hindi mo na kailangan ng pera para ikaw ay magkaroon ng pamasahe. Si Lord mismo ang maglilibre sa'yo. Sino po may gusto noon, mga kapatid? Sige po tayo tumayo. Glory to God. Praise the Lord. Amen? Sino po ang may bagong pag-asa ngayon? Praise the Lord. Lord, na ikaw ay ang aming pag-asa. Tunay nga, Panginoon. At para kita sa amin. Limbo, Panginoon, ang iyong buhay sa aming mga buhay upang Panginoon ng bagong pag-asa sa buhay namin. Lord, iwala kami sa aming lupang katawan. Kung minsan marami kaming dinadanas, maraming sagabal sa buhay namin. Kung minsan, Panginoon, dumarating sa amin, gusto namin maging anak, Panginoon. Kung minsan nawawalan kami ng pag-asa sa buhay namin. Kung minsan, para bang sinusukat na lamang ng pera ang aming pag-asa. Kung minsan, kung hindi naganap yung nais namin ng aming puso, para bang naglalanta kami, nawawalan kami ng pag-asa noon. Pero Lord, dahil sa palataya sa iyo, ipinagkaloob mo, Panginoon, yung bagong pag-asa, Panginoon, sa buhay namin. Na sa iyo, Panginoon, o God, punong-puno kami ng pag-asa. Lord, ayaw mo, Panginoon, ng pag-asa kong ito, Panginoon, o God, ay lalo namin masariwa sa buhay namin sa magitan ng aming pananampalataya sa iyo. Lord, mga bagay na hindi namin nakikita, ngunit naniniwala kami na magaganap at mangyayari sapagkat buhay namin. Sapat na, Panginoon, o God, na mayroon kang salita na pinangako sa amin. Nahawakan namin ito, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, anuman, Panginoon, o God, nagawa ng kalaban na umahadlang, Panginoon, o God, ay hindi magkaroon ng Lord, ngayon, ay winawak pangalan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, o God, manatili yung blessed hope, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Sige, mga kapatid, ang lahat na may bagong Panginoon, may pag-asa ay sumamba sa Kanya. Nakikita pagkapiling ka. Itaas niyo ang iyong kamay para sa Kanya. Ika'y kasama. Na sinasabi mo, Lord, Ikaw ang aking bagong pag-asa. Anong ligaya na darama. may pag-asa Akong nakikita pagkapiling
Come on, brothers and sisters. Narinig mo sa'yo lamang iaalay. Ang puso ko'y narito, ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay. Ang puso ko'y sa'yo. Panginoon, sa gabing ito, O God, ka sa buhay na dumating ang malaking pag-asa sa buhay namin sa magitan mo, Panginoon. Binuksan mo, Panginoon, ang pakilaking pag-asa sa buhay. Lord, ang sumunod sa iyo, ang kapiling ka, Panginoon. Lagi namin madali pag-asa. Hindi kami manghihinga, Panginoon. Sapagkat, Lord, napakasarap na ikaw ay kapiling namin. Ikaw, Panginoon, ang nagtataglay ng lahat ng pag-asa ng aming mga buhay. Mangyari po, Panginoon, na kung kami, Panginoon, nagkakaroon ng struggle kung minsan, nagproblema kung minsan, ayaw mo, Panginoon, ikaw ang sapagkat ikaw ang layunin, Panginoon, ng aming mga puso. Sapagkat, Lord, ikaw source ng pag-asa ng aming mga buhay. Lord, hayaan mo ang aming mga buhay. Patuloy mo, Panginoon, ugat. Nagamitin ito, Panginoon. Sa'yo lamang iaalay. Ang puso ko'y narito, ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay. Ang puso ko'y narito, ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay. Puso ko'y Hallelujah. Lord, maraming salamat. Dahil kinupkop mo kami. Inakay mo kami. Itinayo mo kami. At binigyan mo kami ng bagong buhay. Binigyan mo kami, Panginoon, ng bagong pag-asa sa buhay namin. Lord, salamat. Dahil sa iyo, Panginoon, ikaw ang aming bagong pag-asa. Ang pag-asa ng aming mga buhay. Lord, hindi nasusukat ng pera, hindi nasusukat ng yamanan, Panginoon, ang bawat pag-asa ng buhay namin. Kundi ikaw, Panginoon, sapagkat sa iyo, Panginoon, nanggagaling ang bawat pangangailangan namin, Panginoon. Lord, kung kami sumusunod sa iyo, nagpapalakas kami sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, O God, pagkakalob mo sa amin ang aming mga pangangailangan sa buhay. Hindi ka magpapabaya, Panginoon. Lord, kung minsan dumaranas kami, Panginoon, O God, ng pagsubok, ng problema, ng challenge sa buhay namin. As if, Panginoon, para bang wala na kaming pag-asa, Panginoon. Lord, kung sa aming buhay lamang, Panginoon, sa sarili. Totoo, Panginoon, na wala na kaming pag-asa. Ngunit, Lord, dahil sa iyong habag, dahil sa iyong awa, Panginoon, hinipo mo kami. Para kami, Panginoon, O God, ay matauhan. Lumapit sa iyo at tanggapin ka bilang Diyos. Amen.
Panginoon, ng biyaya. Biyaya, Panginoon, na hindi maubos-ubos sa buhay. Sapagkat, Lord, sa magitan ng biyaya mo, Panginoon, dahil sa aming pananampalataya sa iyo, pinuno mo ng pag-asa ang aming mga buhay. Lord, yung mga relasyon, Panginoon, O God, na winasak ng kalaban, Panginoon, Lord, binigyan mo ng pag-asa, Panginoon. Lord, yung buhay namin, Panginoon, na palaboy, na Lord, hindi namin alam kung anong klaseng direksyon mayroon kami. Lord, binigyan mo ng direksyon, Panginoon. Lord, maraming bagay sa buhay namin na inayos mo, Panginoon. Lord, pati yung pananampalataya namin, hindi namin alam. Inulag ng kamunduhan, Panginoon. Lord, inayos mo, Panginoon, para karoon kami ng tayo, Panginoon. Lord, salamat. Kaya namin sa buhay noon, Panginoon, ay kung ano yung nakikita, kung ano yung naririnig namin, yun na lamang, Panginoon. Kung ano yung ito, yun na lamang, Panginoon. Inayos mo ang bawat kita ng salita mo. Tinuruan mo kami ng katotohanan upang, Lord, mabuhay kami ayon sa katotohanan. At Lord, itinuwid mo ang aming mga buhay. Winasto mo, Panginoon. Dinisiplina mo kami. Ikinurik mo kami, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang pag-asa namin sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Nais mo, Panginoon, O God, na pag kami tumatanaw ng pag-asa, Panginoon, kami rin, Panginoon, na pinagkalooban mo, Panginoon, ng patience, ng pagtsatsaga, para antayin, Panginoon, O God, yung muli mong pagbabalik, upang kami, Panginoon, dalhin mo dyan sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, ito'y sinasanay mo, Panginoon, sa buhay namin, sa mga problema ang dumarating sa buhay namin. Lord, malaking patunay sa buhay namin, Panginoon, na marami kaming encounter sa buhay, Panginoon, na Lord, kung titignan namin sa aming buhay, wala ng pag-asa, Panginoon. Ngunit nung simula, Panginoon, nung nilapit namin sa iyo, nagtiwala kami sa iyo, Panginoon, inayos, Panginoon, O God. At Lord, yun na po yung simula, Panginoon, na ipinakita ang kapangyarihan mo sa amin, na ikaw ang pag-asa, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, hindi sa aming nakikita, kundi doon sa aming pananampalataya, Panginoon, na mayroong mangyayari, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Lord, sa iyong salita. Salamat sa mapagpalang salita. Salamat sa makapangyarihan mong salita, Panginoon, na dumating sa buhay namin. Binuksan kami, Panginoon, sa katotohanan upang, Lord, ang pag-asa na yan, Panginoon, ay mabuksan sa buhay namin. Salamat po, Diyos. Maraming winasak na tahanan ng kalaban. Ngunit, Lord, nung dumating ka sa isang tahanan, nabuo yung tahanan, Panginoon. Lord, yung winasak na buhay, Panginoon, ng kalaban, nung dumating ka, Panginoon, nabuo yung buhay, natuwid yung buhay, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang kaayusan. Ikaw ang kapayapaan. Ikaw ang kasaganaan ng aming mga buhay. Ikaw ang aming tinatanaw, Panginoon. Sa muli mong pagbabalik, Panginoon, kami naghahanda. Pinaghahandaan namin, Panginoon, ang iyong muling pagbabalik. Mismo, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik, kasama kami, Panginoon, sa langit, Panginoon. Ayaw mo, Diyos, na kami magpalakasan lagi bilang magkakapatid. Upang, Lord, kami lagi, Panginoon, nasa piling mo. Sapagkat, Lord, ang aming mga buhay ay nilalaan na namin sa iyo, inaalay na namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy mo, Panginoon, gabayan ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon. Patuloy mo kaming puspusin na salita mo at banal mong Espiritu. Upang, Lord, maging handa lagi, Panginoon, ang aming mga buhay. Upang maging sariwa, Panginoon, yung blessed hope sa buhay namin, Panginoon. Na, Lord, kung kami man ay nakakaranas ng panlulupaypay, panghihina, naniniwala kayo, Panginoon, every time na ikaw ay maisip namin, nagkakaroon kami ng pag-asa, Panginoon. Lord, Panginoon, salamat sa iyong
buhay na naghalimbawa sa amin, Panginoon. Upang, Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay magkaroon ng kabuluhan yung mga ginagawa namin. At balang araw, Panginoon, O God, gagaya ng pinangako mo, Panginoon, sa Philippians 1:21, to live is to Christ and to die is gain, Lord God. Salamat, Panginoon. Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay may kapakinabangan sapagkat, Lord, Ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa sa buhay. Salamat po, Diyos, sa lahat ng ito. Patuloy mo, Panginoon, sariwain ang pag-asang ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Na wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Ang pag-asa ay laging nasa iyo, Panginoon. Lord, kami, Panginoon, iniisip ka namin. Ikaw pa na, Panginoon, O God, ang aming, Lord, dala sa aming buhay. Naniniwala kayo, Panginoon, O God, katapusan ng pag-asa ang aming mararating sa buhay namin. At lalakas sapagkat, Lord, nais mo, Panginoon, O God, na makamit po namin, Panginoon, ang pag-asang ito sa mamagitan mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin na narito, Panginoon. Yung mga may problema, yung mga nag-struggle, yung mga may pangangailangan, Panginoon, O God, bigyan mo sila, Panginoon, ng pag-asa. Kung ano yung natutunan namin sa gabing ito, Panginoon, ay gamitin namin, Panginoon, at i-claim namin, Panginoon, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang papuri, pagsamba, pagluwalhati. At Lord, ang pag-asa, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa bawat isa at ang lahat na tumanggap ng malaking pag-asa na yan sa buhay niya ay magsasabi ng Amen.